kuwento natin ngayong gabi ay isa sa mga tunay na nakakakilabot. Sa katunayan, napakabagabag nito na malamang ay iisipin ninyong ito'y katang isip lamang. Ngunit may isang pambihirang pagkakatuklas na naganap noong unang bahagi ng 1900s na halos nagpapatunay na ang kwentong ito ay totoo. Pero bago tayo tumungo sa kwentong iyan, hayaan ninyong sabihin ko na ang pagupo sa tabi ng isang tunay na siga habang nakukuwento ngang katatakutan ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Kung magugustuhan ninyo ang ganitong estilo, sabihin ninyo lang at gagawa pa tayo ng marami. Ngayon, simulan na natin. Daan-daang taon na ang nakalilipas, sa pusot ngang kabundukan ngang Cordillera, mayroong isang pamayanan ga Igorot. Dito, may isang batang mandirigma na nangangalang Bayani. Siya ay kilala sa kanyang lakas, tapang, at husay sa pangangaso. Isang araw, habang naglalakad si Bayani patungo sa gitnang kanilang nayon, ipinatawag siyang kanilang pinuno, si Apolakay. May kutop na si Bayani kung bakit siya tinatawag. At tama nga siya. Pagdating niya, nakita niya si Apolakay na nakatayo kasama ang siyam pa sa pinakamalalakas at pinakamatatapang na mandirigmangang kanilang tribo. 2 araw bago nito, 3 binatilyo mula sa kanilang tribo ang lumabas upang mangaso ang baboy ramo sa kagubatan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa sila bumabalik. Nag-aalala na ang kanilang pamilya at humihiling kay Apolakay na magpadala ng isang pangkat na hahanap sa kanila. Sa una, nag-alinlangan si Apolakay dahil hindi naman katakataka para sa mga mangangaso kahit sa mga bata pa na manatili sa gubat ng ilang araw. Ngunit dahil sa pag-aalala ng mga pamilya, pumayag na rin siya at si Bayani ang kanyang inatasan na pamunuan ang pangkat ng tagahanap. Sa totoo lang, para kay Bayani, tila sobra-sobra ang 10 mandirigma para lamang hanapin ang 3 binatilyo na marahil ay nakatuwaan lang magpalipas ng gabi sa gubat. Ngunit dahil sa respeto sa pinuno, tinanggap niya ang tungkulin. Nahanda sila ng sibat, itak, pagkain, at tubig. Nagpaalam sila sa nayon at tinahak ang landas na karaniwang dinadaanan ng mga mangaso. Bilang isang bihasang mangangaso, mabilis na natakpuan ni Bayani ang mabakas ng 3 binatilyo sa pamilyar na daanan. Madali lang ito, naisip niya. Susundan lang natin ang mabakas, mahahanap natin sila, papagalitan ng kaunti, at iuwi. Ngunit habang sinusundan nila ang mabakas, napansin nilang lumihis ito mula sa karaniwang landas. Papalayo ito ng papalayo, patungo sa isang bahagi ng gubat na hindi kilala sa magandang pangasuhan. Kilalang-kilala ng kanilang tribo ang buong kabundukan at alam nila kung saan ang pinakamainam na lugar. Ang tinatahak ng binatilyo ay kakaiba. Habang nagpapatuloy, napansin din nila na walang anumang senyales na huminto ang mga bata. Walang bakas ng pamamahinga o pag-abang ng hayop. Tila sila ay naglalakbay ng may tiyak na patutunguhan malalim sa kagubatan. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, narating nila ang gilid ng isang malalim na bangin. Napagtanto nilang napakalayo na nila, hindi lamang sa kanilang nayon, kundi pati na rin sa mga lugar na kanilang kabisado. Ito ay isang teritoryong hindi pa nila napupuntahan. Ngunit ang mga bakas ng 3 binatilyo ay malinaw na bumababa patungo sa ilalim ng bangin, kaya't wala silang pagpipilian kundi ang sumunod. Nang marating nila ang paanan ng bangin, lumiwanag ng kaunti ang paligid dahil nabawasan ang nga puno. At sa kanilang harapan, kung saan patuloy ang mabakas, ay ang bukana ng isang madilim na yungip. Ang mabakas ay pumapasok sa yungip, ngunit walang anumang bakas na lumalabas. Lumapit ang pangkat sa bungangangang yungip. Kahit malapit na, hindi nila makita kung ano ang nasa loob. Napakadilim. Malinaw na malaki ito sa loob, ngunit tila may liko kaya't hindi nila matanaw ang dulo. Hindi rin nila nakikita ang mga nawawalang binatilyo. Nag-alala na si Bayani. Hindi niya kilala ang lugar na ito at hindi niya alam kung ano ang nahihintay sa loob. May mabangis na hayop ba? Ligtas ba ang mga bata? Nagpasya siyang magpadala ng 2 mandirigma upang siyasatin ang loob. Maghintay kayo rito, sabi niya sa iba.
Pumasok ang dalawang lalaki sa yungip habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng manawawalang bata. Mula sa labas, naririnig ni Bayani at ng iba pa ang sigaw ng dalawang lalaki, ngunit wala silang naririnig na sagot, tanging katahimikan. Maya-maya. Nawala na sa kanilang paningin ang dalawang lalaki habang lumalalim sila sa kadiliman ng yungip. At kasabay ng kanilang pakawala sa paningin, nawala rin ang kanilang masigaw. Ang yungip ay naging lubos na tahimik. 5 minuto ang lumipas. 10 minuto. 15 minuto. Nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa lugar. Nakpasya si Bayani na humakbang papasok sa bungangang yungip. Sinimulan niyang isigaw ang pangalan ng dalawang mandirik mang pumasok. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tila malawak na sistema ng yungip, ngunit walang tugon. O sa una ay wala. Pagkatapos ng ilang sigaw, may narinig siyang kakaibang tunok mula sa kalaliman ng yungip, isang tunok na parang panahoy. Sa una, parang isang boses lang, pero habang tumatagal, dumami ito, tila nagpapatong-patong, at bigla, sa isang iglap ngang pangamba, naunawaan ni Bayani kung ano ang kanyang naririnig. Hindi ito isang panahoy. Ito ay isang awit, isang ritual na awit na pamilyar sa kanilang tribo. Ito ang awit ng huling hininga. Ang awit na inaawit ng isang mandirigma bago siya mamatay. Nang marinig ito ni Bayani, ang 7 kasama niya sa labas na nakakakilala rin sa awit ay sumugot pasulong. Anong gagawin natin? Kailangan nating pumasok. Nasa panganib sila. Bago pa man makasagot si Bayani, 6 sa kanila ang mabilis na tumakbo papasok sa yungip, determinadong sagipin ang kanilang makapatid. Naiwan si Bayani at ang isa pang mandirigma sa labas. Nakikinig sila habang ang 6 na kasama ay sumisigaw papasok. Hanggang sa silaman ay nilamon ng kadiliman. Patuloy pa ring naririnig ang awit ng huling hininga na umalingaw-ngaw. At pagkatapos, biglang tumahimik muli ang lahat. Nawala ang awit. Nawala ang masiga. Tanging ang dalawang mandirigma na lang ang natira, nakatayo sa takot, nakikinig sa wala. Pagkatapos ngang ilang sandaling katahimikan, nagsimulang muli ang ritual na awit. Ang awit ng huling hininga. Ngunit ngayon, malinaw na hindi na lamang dalawang boses ito. Ito ay isang malakas, ritmikong korongang maraming boses, umaalingaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng yungib. Sa sandaling iyon, may desisyon na kailangang gawin si Bayani. Alam niyang tungkulin niya na pumasok at iligtas ang kanyang makasama, kahit buhay pa niya ang kapalit. Ngunit sinabi ngang kanyang isip na may masamang nangyayari sa loop. Kung papasok silang kanyang kasama, tiyak na hindi na sila makakalabas, at walang sinuman ang makakaalam sa kanilang sinapit. Kaya, labak man sa kanyang kaloban, habang ang awit ngang huling hininga ay dumadagundong, tumalikot si Bayani at ang kanyang natitirang kasama. Tumakbo sila. Tumakbo sila nang walang tigil pabalik sa kanilang nayon. Gabi na nang makarating sila, at hingal na isinalaysay ang nangyari kay Apolakay. Sinabi ngang pinuno, "Bukas, sa unang sinangang araw, babalikan natin ang yungip na iyon at ililigtas natin ang ating mga kapatid." Kinabukasan, sa pagsikat nga araw, si Apolakay, si Bayani, ang kanyang kasama, at halos 100 miyembro ng kanilang tribo ay sama-samang naglakbay pabalik sa yungib. Nang marating nila ito, tahimik pa rin. Ang mabakas na pumasok ay nandun pa rin, at wala pa ring bakas na lumabas. Ngayon, hindi alam ni Bayani kung ano ang plano. Tanda pa niya ang nangyari kahapon, sinumang pumasok sa yungib ay tila kinakain ng buo. Ngunit nagsalita si Apolakay, "May plano ako. Hindi tayo papasok ng watak-watak. Papasok tayo bilang isang malaking grupo. Makakapit kamay tayo sa isang mahabang linya. Huwag na huwag ninyong bibitawan ang kamay ng katabi ninyo." Si Bayani at ang kanyang kasama ang mangunguna sa linya dahil sila ang nakakaalam kung saang direksyon nila narinig ang kanilang mga kapatid. Ito ay isang magandang ideya para kay Bayani. Sama-sama sila. Ligtas sila. Ang lalaking kasama ni Bayani ang nasa pinakaunahan. Si Bayani ang pangalawa. At sa likod niya ay ang mahabang linyang halos 100 tao,
Lahat makakapit kamay. Nagsimula silang pumasok. Pakalipas ngang ilang metro, lumiko ang daanan pakanan. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ang liwanag mula sa labas. Sila ay nasa ganap na kadiliman. Habang marahang naglalakad, pilit na iminumulat ni Bayani ang kanyang mamata, ngunit wala siyang makita. Hinikpitan niya ang hawak sa kamay nga mga katabi niya. Ang lalaki sa unahan ay patuloy na isinisigaw ang pangalan ngam nga nawawala. Walang sagot. Habang gumagapang sila sa masikip na pasilyo, narinig nila ito. Mula sa kalaliman ng yungip, nagsimula ang awit ng huling hininga. Mahina sa simula, ngunit papalakas ng papalakas hanggang sa dumadagundong na ito sa kanilang magadipdip. Nasa malalim na silang bahagingang yungip at hindi na madaling makalabas. Habang naglalakad, naramdaman ni Bayani na lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang unahan. Bago pa niya ito mahawakang muli, nawala na ito. Inabot niya ang kanyang kamay sa kadiliman, ngunit wala na siyang mahawakan. Para siyang biglang naglaho. Si Bayani na ngayon ang nasa unahan ng linya. Nais niyang huminto, tumalikod at umalis, ngunit naramdaman niya ang isang puwersang humihila sa kanya papalalim. At bago pa siya makagawa ng anuman, bumuka ang kanyang bibig at sinimulan niyang awitin ang awit ng huling hininga. Sa labas ng yungib, si Apolakay at ilang iba pa na hindi sumama sa linya ay nakarinig ang kaguluhan mula sa loob. Bigla, nakaroon ng malakas na sigawan at takot. At sa isang iglap, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga tao mula sa yungib. Takot na takot. Alam ni Apolakay na may masamang nangyari. Tinipon niya ang lahat, nagbilang, at napaktantong mahigit 100 tao ang nawawala. Hindi na sila nakalabas. Ang yungib, na kanina'y puno awit ng kamatayan at gulo, ay muling naging tahimik. Idineklara ni Apolakay na ang yungib ay isinumpa. Mayroong isang masamang espiritu sa loob na kumukuhang kanilang matao. Mula sa araw na iyon, ipinagbawal niya ang sinuman na tumuntong pa sa yungib. Bumalik sila sa nayon, wasak ang puso. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Walang sinuman ang lumabas mula sa yungib. Walang katawan na nakuha, walang kasagutan, tanging isang nakakatakot na misteryo. Sa huli, ipinagutos ni Apolakay na takpan ang bunganga ng yungib ng malalaking bato. Isa na itong libingan. Sabi niya, hindi na ito kukuha pang kahit isang buhay. At iyon ang kuwentong naipasa sa mga henerasyon ng kanilang tribo. Isang kuwento na para sa marami ay naging isang alamat na lamang. Ngunit noong 1930, daan-daang taon ang lumipas, isang nakakakilabot na pagtuklas ang naganap. May isang lalaking nagnangalang Jose Reyes. Isang lokal na mananalaysay at kolektor ngam antigo mula sa isang bayan sa paanan ng Cordillera. Mahilig siyang maglakad-lakad sa kabundukan. Nagahanap ngam ga sinaunang kagamitan. Isang araw, malayo sa karaniwang daanan, natakpuan niya ang isang pamilyar na bangin. Bumaba siya, at sa kabilang panik, nakita niya ang isang tumpok ng gabato na tila hindi natural na nandun. Natatabunan na ito ngang lumot at damo, ngunit halatang sinadyang itambak. Nilapitan niya ito at sinimulang alisin ang mga bato. Mabilis niyang natanto na may tinatakpan ito ang bukana ng isang yungib. Matapos ang ilang oras ng pagtatrabaho, nakagawa siya ngang sapat na puwang para makapasok. Bumalik siya kinabukasan na may dalang lampara at iba pang kagamitan. Pumasok siya sa yungib. Tinahak niya ang daan hanggang sa kurbada pakanan at nagpatuloy sa kadiliman. Unti-unting bumababa ang kisame hanggang sa kailangan na niyang gumapang. Ngunit nasasabik siya. Alam niyang may itinatago ang lugar na ito. Nang halos hindi na siya makasya, nakalusot siya sa isang napakababang bahagi at bigla, lumawak ang lahat. Para siyang nasa loob ng isang malaking katedral. Itinaas niya ang kanyang lampara. At dun, nakita niya ito. Sa gitna ng malawak na silid, may gahanay ng kalansay ng tao. Lahat sila ay nasa parehong posisyon, nakaluhod, na ang mga kamay ay nasa ibabaw ng ulo, na parabang yumuyukot sa paksamba.
Hindi niya mabilang kung gaano karami ang maito. Gulat na gulat. Itinutok niya ang kanyang ilaw sa direksyon kung saan nakaharap ang lahat ng nakalansay. At doon, inukit mula sa mismong batongang yungit ay isang dambuhalang upuan, isang trono, walang sinumang nakaupo sa trono. Dahil sa takot, kahit na maaring napakaraming artifact na makukuha, tumalikod si Jose at tumakbo. Mabilis siyang gumapang palabas at hindi na lumingon pa. Nalaman natin ang kwentong ito dahil isinalaysay niya ito sa isang lokal na pahayagan. At hanggang ngayon, may dalawang tanong na nananatili. Ano ang nangyari sa lahat ng gataong iyon? At sino o ano ang nakaupo sa tronong iyon?